Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. So, we have Knight of Pentacles. Ayan. So, Knight of Pentacles is yung parang yung Pentacle energy kasi ito yung pinakamabagal no na energy sa buong tarot. And with the Knight of Pentacles no parang ang iba sa inyo dito parang hindi pa kayo gagalaw, hindi pa kayo magte-take action, parang ganon. Kasi kung meron mang kailangan kayong gawin or gusto ninyong gawin, may mga plano man kayo, hindi muna ninyo ito sisimulang paggulungin kumbaga na hindi kayo sigurado, na hindi ninyo pinag-aralan, hindi kayo nag-observe, hindi kayo nag-research, yung ganun ba? So, pinaghahandaan talaga ninyo before you take action, no? Pinaghahandaan muna ninyo ito. Gusto ninyo na every step na gagawin ninyo, sigurado kayo, no? Kaya ano to, si Knight of Pentacles, steady lang muna, stay put, kumbaga, no? So, maaring ganun ang gagawin ng karamihan sa inyo rito, Taurus, no? Even if there are opportunities, no? Na dumating sa inyo, hindi kayo basta-bastang papasok no, sa isang sitwasyon na hindi ninyo to pinaghandaan. Hindi kayo basta-bastang mag-take action towards any opportunity no, na hindi kayo sigurado no, kung talagang gusto ninyo or kung hindi kayo sigurado sa kung ano yung gagawin ninyo or papaano ninyo to ina-navigate. No? What else? We have Page of Pentacles. Taurus. So, there are good news coming your way. May mga balitang paparating. Maaari yung mga balitang ito is related sa opportunities, no? Na pangkaperahan. May hatid na swerte din si Page of Pentacles sa inyo rito. Kaya maaari yung swerte na yan related sa money, career, and finances. Maaring related sa mga property. Kung meron kayong mga binibiling lupa or bahay or any kind of property. So, siguro siswertehin kayo dyan, no? What else? We have Four of Wands. Ayan. So, si Four of Wands naman is celebratory energy. No, this is a celebratory energy. Maybe you're going to celebrate something. Maybe you're going to celebrate an accomplishment or an achievement. Baka nagkaroon kayo ng mga ganon. At Taurus, siguro ang iba sa inyo, baka may ikakasal. No? Baka kayo ang ikakasal or baka kayo ay dadalo sa isang kasalan. So, pwedeng ganon din ang ganap. Meron ditong salo-salo, meron ditong pagsasama-sama, catching up with family and friends na magaganap. And you're just going to have fun. No? So, good luck sa iyo dyan. We have Magician. Ayan. So, Magician is a new beginning energy. Okay? Ang maganda rito kay Magician kasi nag-shift na kayo dito ng energy. No? Kasi dati, maaaring meron kayong mga plano, meron kayong mga ina-envision for yourself, pero hindi kayo nagte-take action or nagdadalawang isip kayo na mag-take action kasi maaaring hindi pa kayo ready. No? Hindi pa kayo ready in all aspect. Kaya, ano lang kayo, nag-step back muna kayo from your plan, no? Pero ngayon, nakikita nyo na, no, na meron na kayong oportunidad, meron ng posibilidad para magawa ninyo to, masimulan ninyo to. Kaya ngayon, yun ang gagawin ninyo, no? So, what else? We have Return of Aphrodite. Ayan. So, siguro meron kayong mga guidance, no, na paparating sa inyo. Maaring you are praying for guidance, for divine guidance, at ito na yon para magabayan kayo, matulungan kayo na i-navigate ninyo ng tama no, yung mga sitwasyon ninyo sa ngayon. Kaya you are being sent divine guidance. Kaya it's all up to you now kung papaano ninyo ito i-access no, na mga gabay sa inyo ng universe. The Mirror. Know thyself, self-examination, seeing who you really are. Ayan, so parang
ano hingi, parang meron ang tawag dito, parang may self evaluation or re-evaluation ang gagawin ng iba sa inyo dito, Taurus. Parang you are going to um, yung parang kikilalanin mo palalo ngayon ang inyong sarili, parang i-evaluate ninyo ang inyong sarili sa ngayon, saan kayo nanggaling, saan kayo nagsimula, where you are now, paano kayo nakarating sa ganitong punto ng buhay ninyo, at maaari din ang iba sa inyo dito is going to have that radical acceptance about yourself, about who you really are, yung ganon. Meron na kayong parang mas kikilalanin nyo na ngayon yung sarili ninyo, no? So what else? We have experiments. Ayan. So maybe ang iba sa inyo rito, no, it's either meron kayong gustong baguhin sa sarili ninyo, or merong someone or merong tao na pinupuwersa ka, no, na magbago ka, or merong mga tao sa paligid ninyo na pinupuwersa ka na baguhin ang inyong pagkatao, no? So pwedeng may mga ganun ang sitwasyon. We have adrift. Ayan, so letting go, allowing a higher force to take charge for a time. Ayan, so maybe ang iba sa inyo is just going to surrender. No, you have there is a sense of surrender dito. You're just going to surrender to the natural ebb and flow of life, or you're going to surrender to God, no? Sa ngayon, kung dati, siguro lumalaban kayo, kinokontra ninyo kung ano mga nangyayari, pinipigilan ninyo kung may mga pagbabago, yung mga ganun ba? But now, no, parang napagod na kayo, at saka siguro napansin din ninyo na kahit gaano yung pilit ninyo sa kung ano man ang gusto ninyo mangyari, yun ang pinupush ninyo, at kahit hindi nangyayari, talagang siguro pinagpipilitan ninyo yon, no? Pero ngayon, no, baka napagod na kayo, na-realize na ninyo na regardless, no, kung anong effort, anong tindi ng effort na gagawin ninyo, when it's not meant to happen, talagang it's not going to happen. Kaya ngayon, mas pipiliin ninyo ngayon na mag-surrender na kayo sa divine universe, iaalay mo na lang lahat sa Panginoon. Kasi nakita mo na yung resulta ng nag-i-insist ka, nagpipilit ka, pero wala pa rin nangyayari. 'Di ba? So, ngayon, pagdating naman sa inyong money, career, and finances, merong shift na magaganap, no? Merong pagbabago na magaganap dito. And this is career, no? You are heading towards a different career. Sa ngayon, you are embracing change, no? Pagdating sa inyong trabaho, sa inyong source of income, yung ganon. So, mayroong pagbabago dito. Tatahakin ninyo ang bagong karera, no? So, what else? We have the past. Ayan. So, siguro meron din sa inyo. Meron kayong mga unfinished business, no? In the past na maaring for some reason baka na-distract kayo, baka nagkaroon ng sudden na pagbabago, no? Ng pag-shift din ng attention ninyo. Maaring merong ibang kaganapan kung saan talagang na-force kayo na magbago ng direction, kaya meron kayong naiwan, no? You left something hanging, kumbaga. At ngayon, maaring yun ang babalikan ninyo. Maaring handa na kayo, natapos nyo na siguro kung ano man yung distraction na yun, it's all done, no? Kaya siguro babalikan nyo na ngayon kung ano man yung naiwan ninyo, no? Na hindi pa tapos. Kaya, yun, baka sisimulan mo nang muli, no, kung ano man yung unfinished business ninyo. Pwede rin ang iba sa inyo rito, maybe you're going back to where you came from, no? Pwedeng lugar, pwedeng trabaho, maybe you're going back to your old place, or to your old company or previous company. Baka nire-rehire uli kayo, or baka pinipili ninyong bumalik talaga, no, sa dati ninyong pinagtatrabahuan. We have peacemaker. Ayan. So, siguro magaling kayo, no, maging peacemaker. Magaling kayo mag-negotiate, magaling kayo makipag-usap, magaling kayo mag-transaction, yung ganon, no. So, maaari yung trabaho ninyo could be related, no, to that. Siguro din ang iba sa inyo isang politician, no. Maaring magaling kasi kayo magaling kayo makipag-usap, no? Magaling kayo sa diplomasya, yung ganon.
We have designer. Ayan, you're very artistic, no? Taurus. Karamihan siguro sa inyo dito na sa baka nakalinya kayo sa pagiging designer, pagiging architect, 'di ba? Maaring ganon. Ang iba din sa inyo dito, baka kayo ay interior decorator, no? Yung talent ninyo nandoon sa artistry. Kumbaga, meron kayong artistic touch. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.